Buhay ba talaga ang iyong pananampalataya? Magandang araw mga kaibigan, magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Katoliko o Kristiyano sa pangalan, nominal Catholic Christians. Yan po ang nararanasan raw ng marami sa atin. Nagsisimba naman tayo tuwing linggo, nagro-rosaryo paminsan-minsan, nakapagbibigay ng abuloy paminsan-minsan din. Pero bakit nga ba parang hindi natin maramdaman na nag-aalab o nag-aapoy ang ating pananampalataya? Minsan po, na-assign ako bilang pari sa isang mayamang parokya sa isang first world country. Sa isang mabilis na sulyap, mabubuting Katoliko naman ang mga naroroon. Nagsisimba lagi tuwing linggo, may tea after mass pa, at nagbibigay din sila ng mga charities ng parokya. Siguro pa, good neighbors sila sa isa't isa. Pero parang maraming kulang. Oo, tahimik at komportable ang buhay nila, pero sa labas ng kanilang parokya, sa buong daigdig, laganap ang paghihirap ng kapwa na hindi nila inaalintana. Wala silang pakialam. Sapat na ang pagsimba tuwing linggo, at yun marahil ang problema. Ang kanilang pananampalataya ay isang bahagi lang ng kanilang buhay. It's just part of a lifestyle. Taliwas sa turo ni Jesus, ang pananampalataya ay misyon, bukasyon, aksyon, pagtataya, pakikibaka. Our faith is not just a lifestyle. It is mission, vocation, action. Hindi lamang ito tuwing linggo ginagawa, kundi araw-araw at habang buhay. Manalangin po tayo. Panginoon, buhayin at pag-alabin mo ang aming pananampalataya. Amen.